Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayon at papakita ko nga sa inyo kung ano nga ba yung epekto sa amin ng bagyong Karina. Grabe nga talaga yung mga nababalitaan ko at ayan pati nga kami ibinaha din. Ay, suwan lang yung bintana. Oplan likas! Yan! Ginising ako nila mama dahil nga tumataas na raw yung baha at malapit na raw kaming abutin. At isa pang araw ay bumagsak daw yung bintana namin kaya naman ayan agad-agad na nga rin akong tumayo. Pagtayo ko nga chinek ko agad kung ano nga ba yung mga naapektuhan dito sa bahay namin. Ang sabi nga ni dada ay bumagsak daw yung bintana namin at buti na nga lang ay walang natamaan dahil nga glass yung bintana dito. Ay, suwan lang yung bintana. Ayan, kung nakikita nyo nga, ayan yung glass ng bintana namin at bumagsak nga sa lona. Nasira nga rin talaga yung lona namin dahil nga ayan, tumusok yung pinaka-glass. Kinakabahan nga rin talaga ako dahil kakaiba nga yung lakas ng bagyo ngayon. Pagkatapos ko nga i-check yung bintana namin, ay bumaba na nga rin ako agad dahil nga ang sabi nila daddy ay malapit na raw abutin ng baha yung bahay namin. Pagkakita ko nga ay talaga nagulat din ako dahil nga unting-unti na lang ibabahain na kami. Nung pinagawa nga tong bahay namin na sinadyang taasan, kaya naman talagang first time namin nga abutin ng baha. Nakakabahala nga rin talaga dahil nga ayan, kitang-kita naman na sobrang dumi ng baha dito. Wala na nga isang tangkali, papasukin na talaga kami ng baha. Tapos ayan, kung nakikita nyo nga yung ibang bahay rito sa amin na talagang inabot na. Wala nga rin talaga kaming magawa kundi pagmasdan na abutin yung bahay namin. Pero kung tutuusin, ay mababa pa nga yung bahay rito dahil nga sa ibang lugar ay abot na raw ng lampas tao. May mga nababalitaan na nga rin kaming mga nalulunod kaya naman talagang nakakalungkot din. Kinikwento nga rin sa kanila daday na ganito rin daw kalakas yung bagyong Undoy noon. Sinabi nga rin nila sa akin na sobrang lakas na nga raw ng bagyo noon at binabaha na tapos wala pa kaming makain. Nagsara nga raw kasi yung mga tindahan nun kaya wala kaming mautangan ng pagkain. Ganito yung ano eh. Relax na ulan. Hindi tayo kumain ng gabi. Ganito yun. Banda rito nga itinuro sa akin ni mama yung bintana namin na bumagsak. Buti na nga lang talaga at may lona rito dahil nga nasalo niya yung glass na bumagsak. Pati nga yung mga motor dito sa amin na inaabot na rin at baka nga masira kaya naman talagang pinag-iisipan na nilang iangat. Sa balita nga rin na sobrang dami na nag-evacuate dahil nga hindi na kinakaya yung bagyo. Iniisip ko nga banda rito sobrang lakas na rito sa amin, what more pa sa ibang lugar. Pero syempre ayan ang mga Pilipino kahit na ano pang pinagdadaanan yan ay nagagawa pa rin niyang magsingitian. Naisip ko nga rin na kailan kaya ako yayaman para mapataasan ko na tong bahay namin at hindi na kami babahain pa. Sinamamayaan nga dumating tong tita ko dahil nga iaangat na raw nila tong motor dahil nga baka hindi nakayanin yung baha. Tapos ayan syempre alam nyo naman dito sa atin na palagi may nagtutulungan kaya naman ayan pinagtulungan na nilang iangat tong motor. Alam nyo ba nung bata pa kami ay nalunod nga yung kapatid ko sa baha. Bagyong Undoy nga nun kaya naman sobrang taas ng baha tapos kaming magkapatid ay naglalaro pa nga kami sa hagdanan namin. Gumawa nga kami nun ng bangkang papel tapos pinaanod nga namin sa baha. Nagulat naman nga ako sa kapatid ko nun dahil nga pinipilit niyang abutin yung pinaanod naming bangka kaya naman pati siya ay nag-swimming na rin sa baha. Sobrang liliit pa nga namin nun kaya naman talagang hindi ko alam ang gagawin ko dahil nga kapag tinalon ko siya ay dalawa kaming malulunod. Tapos buti na nga lang talaga ay may dumating na kapitbahay namin, hinawakan siya sa damit tsaka siya inangat. Kaya naman talagang bata pa lang ako na napagtanto ko na sobrang delikado talaga ng mga ganitong panahon. Ayan, kinuha nga sa akin ni dada yung cellphone dahil nga ang sabi niya ibibidyohan niya raw yung mga nangyayari dito sa kalsada namin. Lahat nga ng mga nakapark na motor dito ay nabot na pati na nga rin yung motor ni daddy. Tapos ayan, paglabas mo ay sobrang dami talagang basura dahil nga nagsilitawan na lahat. Kaya naman may kasabihan ngang basura mo ay talagang babalik din sa'yo. May mga tao pa nga rin talaga may kita dito sa labas namin dahil nga syempre kailangan din nilang bumili ng mga pangkain nila. May mga nakikita nga rin pala akong post ng mga naghahanap sa mga content creator daw. Ito nga best area talagang kinakabahan na rin dahil nga abutin na lahat ng gamit namin sa loob ng bahay. Pero may mga nakikita rin ako malalaking content creator na talagang tumutulong din. Totoo nga lang din na binigyan lang din kami ng relief goods ng tito ko dahil nga siya yung namigay dito sa amin. Pero sa mga nangangailangan nga ng tulong dyan ay mag-comment kayo sa comment section at baka makatulong kami kahit papano. Nalaglag oh. Nalaglag yung dalawang salamin. Ayan oh. Ayan oh, lusot oh. Butas. Inaas na nga rin pala ni dada yung motor niya dahil nga baka raw gumastos pa siya sa pagpapagawa nito. Tuloy-tuloy pa nga rin talaga yung bagyo kaya naman tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ng baha. Ayan, pati nga yung motor ng tito ko ay inangat na rin talaga. Safe na nga yung motor pero ayan wala na nga matutulugan yung mga taong nakatira dito. Ano ba to kanina? Ito mayroon din pala sa akin. Nalipat na nga muna yung mga pamangkin ko rito sa amin dahil nga puno na ng motor dun sa kanila. Oplan likas! Yun na
Nalampasan din. Wala ko na lang yung 10 AM pa nga lang ng mga time na to, pero ayan, kita-kita naman na sobrang dilim talaga ng langit. Naalis na nga rin yung mga basura dito dahil nga nagsisipuntahan yung basura sa labas dito sa eskinita namin. Kung yung bahay nga namin ay abutin pa lang ng bahay, yung mga kapitbahay namin na talagang inabot na nga. Basta yung bahay. Nakabuti ni Rep, oh. Sa piraso na lang, oh. No. Si Macdo. Lando! Si Macdo! Mas malalim ba, Aaron? Ha? Oh, mas malalim doon pa siya pumunta. Boom! Atong cellphone ko nga talagang sinabak na ni Daday sa baha dahil nga gusto niya raw ma-videohan. And binulublob niya na pala yung cellphone ko sa baha nang hindi ko alam. Sa kabilang eskinita naman nga namin na dati namin pinagtirhan na eto nga yung kalagayan dito. Bukal. Waterfall siya, ba gano'n? Anong gawin si Jasmine? Swimming tayo, swimming! Inaabot yun mo. Ano ba? Sa amin gano'n na lang, oh. Sa Balon Bato naman nga walang baha kaya naman dito pinapark yung mga motor. Ay, motor sa balon. Ano Jin? Hindi na nga talagang pan-documentary tong tatay ko dahil nga ayan sobrang hiling niya mag-video. Medyo umihina na nga talaga yung ulan kaya naman ang akala namin ay hindi na kami aabutin ng baha. Umakit na nga rin talaga ako sa kwarto namin dahil nga tuluyan na rin huminto yung ulan. Pero ayan pinapanood nga namin yung mga nangyayari sa ibang lugar. Lumamayaan nga rin lumakas na naman yung bagyo kaya naman nagpasok na nga sila ng mga hollow blocks at iaangat na nga nila tong mga upuan namin. Yung upuan kasi namin ay merong mga damitan sa ilalim kaya naman hindi talaga pwedeng pasukin ng baha. At ito na nga yung nangyari na pinasok na yung bahay namin ng tubig baha. Hindi nga masyadong maraming tubig yung pumasok sa amin dahil nga naisipan ni Daday lagyan ng harang yung sa gate namin. Nilagyan niya nga na itong mga buhangin kaya naman medyo pigil pa yung pagpasok ng tubig. Ay, naku. Uy! Hoy, anong ginagawa mo dyan? Bakit? Nag-ano ako eh. Nag-ano ka? Nag-gaganito ako na yan. Nagaganyan ka? Uy, ano ginagawa mo? Nag-ano? Nag-ano? Nag-ganon. Anong nagaganon? Anong tawag dyan? Sabihin. Tatay mo, wala dyan tatay mo. Nag-ano? Ano gagawin mo nga eh? Doon, tatapos ka na lang. Nanginginig siya. Ba't ka nanginginig? Wala. Dalian mo, baka malunod kami ah. Bakit naman, bakit naman? Tawan-tawa naman nga kami sa pamangkin ko dahil nga ay nagugas siya ng paha at akit na raw siya sa kwarto namin. Ginamit niya nga itong dalawang timba para nga hindi na siya lumusong sa baha rito sa loob ng bahay. Oh. Eh di nagkaalipo nga rin yung kamay mo kasi nawakan mo na yung batya ay yung timba eh. Abutin ka ng siyam-siyam dyan. Lakihan mo na oh. Dito, yan. Talon mo yan. Sige. Oh, wala na. Hindi ka na makakakbang. Talon. Ulit. Ugas pa. Tapos dyan ang ulit eh. Pagod ka na? Paa, ganun o. Kusog pa. Yan. Yari. Galing. Yari, nakaakyat na siya. Yun lang, palike, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!